Pag-usapan naman po natin itong panibagong update sa kaso po ng pagkamatay o pagkawala ni Yusek Cabral. Ayon nga po dito sa balita ay meron pong pinag-aaralan muli itong PNP na huling sandali daw po di umano dito sa tinuluyang hotel. Merong kuha po ng CCTV. Yan po yung mga pag-uusapan natin sa video na ito, pero kung hindi ka pa nakasubscribe bago po natin umpisan ng lahat ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Let's go! So, ayun nga mga tol, no, bago natin umpisa ng lahat, kung bago ka lang sa ating channel, ay mas maigi na nakasubscribe ka at nakapindot yung notification bell para updated ka sa mga videos natin. At syempre, libreng-libre lang din makasali sa ating monthly raffle na 100 pesos. No? Ang dali lang po sumali, kaya pwede kang sumali dyan. Sundan mo lang yung ating instruction dyan sa description. Mag-comment ka lang ng iyong pangalan. Syempre mag-like and share ka ng ating video at mag-comment ng iyong buong pangalan at lagyan mo ng heart yan, pusuan mo yan, no? So yun na nga, wala nang pero mga tol, no? Sabi po dito ay CCTV na may kuha sa huling sandali ni Cabral sa tinutuluyang hotel, sinusuri po ito ngayon ng PNP. Sabi po ay may hanggang 5 palapag na basement umano sa pinapagawang bahay ni dating Kong Zaltico sa Makati. Batay sa nadiskubre ng mga investigador, kaugnay naman ng pagkamatay ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral, eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya matagpuan sa banghin. So bago po lahat ay panoorin po natin yung video na ito, yung balita. Let's go. May hanggang 5 palapag na basement umano sa ipinapagawang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Makati, batay sa nadiskubre ng mga investigador. Kaugnay naman ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya matagpuan sa bangin. Ang mga anggulong inalis na kasunod ng autopsy sa pagtutok ni June Veneracion. Sa CCTV video ng Ayon Hotel sa Baguio, kung saan tumuloy si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, makikita ang huli niyang sandali bago natagpo ang uwala ng buhay. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang mga CCTV footage na hawak na ngayon ng mga investigador matapos isilbi ang subpoena sa hotel ng PNP at NBI. Mag-aalauna ng hapon ang unang makikita ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto, sunod na makukunan ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kita sa CCTV footage ang pag-check-in ito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Ihahatid siya nito sa kanyang suite bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon. Sa susunod na video nakuha ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito. Pagkatapos ay magkasunod na silang lumabas. Makalipas ang ilang minuto ay umalis ang SUV na hinihinalang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon at ang pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi bago mag-report sa Baguio City Police Office Station 6 sa Cannon Road. Ang ibang nilalaman ng mga CCTV ay hindi na ipinakita sa GMA Integrated News dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Nang imbestigahan at halughugin ang hotel room ni Cabral, nakuha ang isang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife
for self-protection. While the medications, we secure that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Sabi ng PNP, lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Pero base sa mga ebidensya, pwede nang i-rule out ang foul play. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ganun pa man, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para ito'y makuha. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three, if there were still transactions pending. And number four, who was she conversing with in the week before the event? Kasama sa mga unang inimbestigahan ang driver ni Cabral. Pero sa ngayon, absuelto raw siya, sabi ni Rimulya. To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Sa pagsusuri sa biometric features ni Cabral, nalaman na sa kanya talaga ang katawan na natagpuan sa bangin sa Cannon Road. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Ayon kay Rimulya, base sa post-mortem examination, The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. sabi ni Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakita ang katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. It is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they take off their shoes. And it was apparent in that moment, I think her shoes were separate from the body, na tinanggal niya talaga sapatos niya bago siya tumakbo. At tumalon. So it shows the psychological patterns of a jump suicide. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon sa mga personalidad na sangkot sa flood control project scandal, may kakaibang nadiskubre ang mga investigador sa ipinapagawang bahay sa Forbes Park ng isa sa principal figure sa kontrobersya, si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Rimulya, nalaman nila mula sa Homeowners Association at construction plan na may ginagawang 5 palapag na basement sa bahay ni Ko. We always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money because fire goes upwards. So they put the money below in the lowest point of the house so that it won't be harmed if there is a fire. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. So, ayun nga mga tol, no? Malinaw po ang ating narinig patungkol sa may CCTV no, video. Pero medyo may mga question lang ako dito kasi parang napag ano ng GMA, no? Yung category. Dalawang balita po yata ito, no? Sabi kasi may hanggang 5 palapag na basement umano na ipinapagawang bahay ni dating Kong Zaldico sa Makati batay sa nadiskubre ng mga investigador. Kaugnay naman, so parang ibang kwento na, no? Kaugnay naman ng pagkamatay ni dating DPWH si Catalina Cabral, eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya matagpuan sa bangin. So ngayon po, bago po tayo magpaalam, no? Ano pa man po ito, no? Simple lang naman. May pinag-aaralang CCTV video nga na nakuha kung saan ang marami hindi siguro nakikita ito na may mga ganitong video at pinag-aaralan kung ano ba, may foul play ba dito, mga tanim lang ba yung mga kutsilyo, gamot, may mga rason ba bakit ganyan at nasan yung phone niya. Pag-aaralan din po yata yan kung ano yung mga makikitang impormasyon dyan. At ako iniisip ko nga, nasan ba yung driver, 'di ba? Parang hindi yata gano'n napapag-usapan 'yon.
Anyway, hindi ko pa naman siya masyadong nire-research o binabasa-basa o wala pa ako na hinahanap na anything about about her driver. Pero gayon pa man, no? Malaking issue to kasi kung talagang buhay pa itong si Cabral, mukhang maraming hindi mabubunyag kapag hindi po siya natagpuan, kung siya ay nagtatago lamang talaga, no? Kung siya naman ay nagpakamatay, the same thing, yung gravity ng corruption, magpapakita pa rin doon na matindi yung corruption kasi may namatay at may maaring nagpakamatay o pinatay siya kung totoong siya ay namatay, diba? Yan po yung ano dyan, ibig sabihin may gumagalaw na malaking tao or mabigat talaga maging sa part niya yung kanyang naging kalagayan. Pero hopefully lumabas ngayong katotohanan na makita po ng lahat kasi baka mamaya nagiging ano na lang po itong lahat ng ito. Baka mamaya yan yung inaalala ng iba no? Kapag ganyan, merong hindi nabubunyag, merong hindi nalalamang mas malalim yung mga tao. Yan po yung inire-react ng marami, no? Na dapat alamin talaga. Bakit hindi sa publiko daw, no? Sabi ng iba. Bakit hindi makita yung mukha, ipakita para malaman ng tao? I think hindi siya possible. Lalo na kung hindi naman talaga ang tawag dito. Hindi talaga ano sa batas, no? Siyempre may pamilya din yan. Hindi ko alam kung ano yung mga protocols and advantages kung gawin yon. I think mahirap siyang gawin. May mga kinukonsidera din po yung ating mga government law enforcers o ang pulisya, mga investigador dyan. So, kayo, anong masasabi niyo dito? Na hanggang ngayon po ay pinag-aaralan, tinitignan po kung ano yung mga possible, mga pwedeng nangyari talaga kay Yusek Catalina. Comment down below, pag-usapan nating patuloy ito sa comment section. And please, bago po tayo magpaalam, no? Gaya nga po nung sabi ko kanina, ay libre-libre lang sumali dyan sa ating monthly raffle na 100 pesos. Mag-comment lang ng iyong buong pangalan, like and share ng ating video. Siyempre katabi ng pangalan ninyo yung heart. Sundin lang ninyo instructions at ililista po yung inyong pangalan. And every month, every time na mabot tayo ng 100, na madagdagan tayo ng 100 subscribers sa ating subscribers, ay bubunot po tayo ng pangalan dun sa mga nakalista. So yun lang. Kita ulit tayo sa susunod na video. See ya ulit sa susunod na video.